Bagamat may itsura akong lalaki, pero kamote pagdating sa educational background dahil tanging elementary lamang ang aking natapos. Sa aking patuloy na pakikipagsapalaran sa buhay, pag hindi construction worker ay ang pagiging boy sa mga grocery store ang aking hanap buhay hanggang makilala ko ang biyuda kong amo. At dahil sa nakuha ko ang kanyang tiwala ay ipinagpagawa niya ako ng isang kwarto sa loob mismo ng grocery store para magsilbi na ding bantay sa gabi. Pero hindi ko akalaing sa patuloy kong pananatili kay Madam at sa pagiging close namin sa isa't isa ay nagising ko na pala ang tuyot at kuluntoy. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Katulad ng maraming nilalang dito sa mundong ibabaw, isa ako sa mga tao na hindi pinalad magkaroon ng isang may kayang pamilya. Itago mo na lang ako sa pangalang Chris o Boy, 34 years old, single but not available. 4 kaming magkakapatid, 3 babae at nag-iisa akong lalaki. Sumunod ako sa panganay na isang babae. Simulat sa sa pagkakaroon ko ng kamalayan dito sa mundong ibabaw, ako at ang 3 ko pang kapatid ay kapisan ng aming lolo't lola. Tanging haligi na lamang ng tahanan ng meron kami si Papa. Haligi ng tahanan na wala kung saan kami nakatira, na umuwing hindi ko pakilala dahil ayon sa aking mga kapatid ay napakabihira kong umuwi sa amin para mag-abot ng pera o sustento na abot ng kanyang makakaya. Sa aming 4 na magkakapatid ay ako lamang ang hindi nakaabot ng high school dahil nawala ang interest ko sa pag-aaral noong kumita ako ng pera sa aking pag-extra-extra. Samantalang ang 3 pa sa aking kapatid na puro babae, kabilang na ang panganay ay nakatapos naman ng high school at syempre meron akong tulong doon. Dahil hindi naman laging nakakapagbigay si Papa, ang aking mga lolo't lola naman may kaedara na, kaya wala na ring source of income. Ang aking mga tito at tita naman, bagamat nakakapag-abot, pero may mga pamilya na kailangang unahin. 15 years old pa lamang ako, ay halos hindi na ako makita sa bahay. Yun ay dahil sa maaga kong namulat sa kahirapan at hindi yung pag-aaral ang nakita kong solusyon para guminhawa at ang pagtatrabaho ang nakita kong paraan. Construction ang naging una kong pinagkakakitaan na nagsimula sa aking pag-extra-extra at nang lumaon ay aking kinarira. Mahirap at hindi ganon kasimple ang kumita ng pera bilang isang construction worker. Bukod sa mabigat na trabaho, madalas bilad sa araw at ang masaklap mababang sahod. Pero sa kagaya kong pagtatrabaho sa kabataang edad, ay ang siyang naisip na paraan ay mas mabuti nang meron kesa wala. Bata pa naman ako, ang nasa isip ko't pag nakaipon ay maghahanap ako ng ibang trabaho o di kaya naman magnegosyo. Bagamat pagtatrabaho ang nakita kong paraan, sa kahirapan at hindi ang pag-aaral, kahit nagsimula ako bilang isang construction worker, ay hindi iyon naging dahilan para doon ako mag-focus. Ang dahilan kung bakit sa aking edad, bilang isang construction worker ay hindi ako natuto ng ilang mahalagang skill tulad ng pagmamason, karpentero, pintor at kung ano-ano pa. Dahil lang nasa isip ko, humanap ng ibang trabaho kahit hindi kalakihan na sahod basta magaan at hindi bilad sa araw. 17 years old ako nang unang magkaroon ng jowa na isang tendera ng load. Dito lang malapit sa lugar namin. Pauwi ako noon galing ng trabaho nang mapadaan ako sa isang loading station at matapos ko ang magpa-load ng 30 pesos. Makaraan ng ilang minuto ay nakatanggap ako ng isang message at nagpakilalang siya yung babae na pinagpa-loadan ko. Pagpapaload ang sadya ko kaya hindi ko napansin ang itsura ng babae. Kaya't kinabukasan pagdaan ko, tiningnan ko muna ang itsura. At noong makita kong ayos din pala, ay saka pa lamang ako nag-reply. Itago na lang natin sa pangalang Joanne at siya rin ang babae
na una kong naging jowa. Nagkita kami ng personal, makaraan ng ilang palitan ng message, tamang lugaw lamang kapag gabi, hanggang sa makarating ako sa kanila dahil sa aking paghahatid at doon ko nalaman na meron pala siyang boyfriend. Iyon ay dahil sa likod bahay niya ako dinala at doon kami nagkwentuhan nang walang nakakaalam. Kahit nalaman kong meron siyang boyfriend ay hindi ako tumigil dahil kita ko sa kanya na meron siyang interest sa akin. At ang isang pumasok sa aking isip, dahil matagal na di umano ang kanilang relasyon, imposible na wala pang ganap sa kanila. At kung magiging kami, hindi imposible na sa unang pagkakataon ay makatikim ako ng special na putahe. At kung sa ulam pa, kahit bawas na iyan na rin ang order ko. Hindi nga nagtagal ay naging kami ni Joanna. At syempre, ako na ang unang gumawa ng paraan dahil ayokong masayang ang aking effort at gastos. Nagtanong ako kung pwede ba akong manligaw. Sagot ni Joanne, meron daw siyang boyfriend. Sagot ko naman, willing naman akong maging pangalawa. Kako, mahal ko siya. Hindi nagsalita si Joanne bagkos ay isang matamis na ngiti ang kanyang isinagot sa akin. Then tuloy ang kwentuhan. Ramdam ko kay Joanne na hindi naman siya magmi-message sa akin kung wala siyang interest. Tapos nalaman ko pang sa edad ng kanyang boyfriend. Kumpara sa kanya na kasing idaran ko lamang, daig niya pa raw ang merong nakatatandang kapatid at tatay sa layo ng pagitan ng edad nila. Hindi pa kami pero kasi malakas ang aking pakiramdam na doon din ang abot namin. Kaya naman naghanap na ako ng pupwedeng tambayan na kaming dalawa lamang pagkatapos naming maglugaw. May mangilan-ngilang tahimik na lugar sa amin at mga kabahayan na walang tao. At palengke na paggabi, walang tao. Pero mas napili ko ang mahabang tabihan ng irigasyon kung saan maraming pwedeng tambayan tapos safe pa. Gamit ng cellphone ay madalas naming pagpuyatan ng isa't isa. At doon ay nalaman ko na butas na nga at meron ng tulisan ang nakarating ng sagradong kuweba. Medyo nakakatawa lamang dahil noong umabot sa puntong nakahain na sa akin ang pinakahihintay kong menu kung sa isang labor pa sa konstruksyon na nag-aaral ng pagpapalitada ay naging pasala-sala. At medyo nahirapan akong makuha ang tamang estratehiya. Yun naman ay sa una lang. At sa paglaon sabi nga, practice makes perfect. Tulad ng marami, kami rin ay nakarami. Sa isip-isip ko kasi, dahil walang nakakaalam ng aming relasyon, kung siya'y aking matisod ay walang ibang paghihinalaan kundi ang kanyang legal boyfriend. Hindi rin nagtagal ang aming relasyon dahil si Joanne mismo ay nabisto ng kanyang boyfriend. Para kasing ang nangyari ay mas madalas kaming nagkikita at magkasama. Kaya naman nakasanayan niya ang call sign namin na siyang naitawag niya sa kanyang legal boyfriend na naging simula upang siya'y pagdudahan at bantayan. Ako naman ay hindi na rin naghabol kung sa kontrata pa finish contract na. Salamat na lang sa lahat. Marami ang nagsasabing magiging problema ako ng babae dahil sa aking itsura. Sabi pa ng ilan sa aking mga nagiging kakilala at katrabaho, less effort pag meron akong nagustuhan ng babae. Nunod ng matindihang ligawan. Yan nga lang medyo may pili rin kasi ako sa babae. Lalo't pera ang pangunahin kong hinahanap. Marami akong sinubukan na trabaho, liban sa pangungonstruksyon ay nariyan ng pagiging janitor sa school, ang pagiging boy sa mga grocery store, ang dahilan kung bakit naging palayo ko ang boy. 20 years old ako nang aking makilala. Ang babae na itago na lang natin sa pangalang Leia, 25 years old at isang factory worker. Construction worker ako ng panahon na ito at nakilala ko si Leia dahil napasama ako sa gumawa kung saan nagtatrabaho si Leia. Nagkakilala kami sa mismong waiting shed ng company at nagkapalitan ng contact number at doon nagsimula ang aming pagiging magkaibigan na nauwi sa pag-iibigan. May itsura siya. At bukod sa edad niyang ahead ng 5 taon sa akin, matas ako sa kanya pero chubby siya, kaya number 10 kami pag magkasama. Gaya nga ng sabi ko, mapili ako sa babae
dahil hindi yung tipo ni Leia ang sexy, although may itsura at sa paglalim ng aming pagiging magkaibigan, si Leia mismo ang nagtanong sa akin kung may tsansa ba na maging kami. That time ang isinagot ko na lang, kung gusto mo, tayo na. Inasahan kong magiging kami in the near future, pero ang inisip ko kasi, sasabihin niya munang ligawan ko siya. Bagkos ang isinagot ni Leia ay, sige tayo na para maiba naman. At hindi tulad ni Joanne, si Leia ay pure pa. At ayon sa kanya ay isusurrender lamang niya ang bataan sa karapat-dapat na lalaki at kanyang magiging kabiyak na siyang humamon sa aking kakayanan bilang tulisan. Sa isip ko noon, talaga lang ha? Dahil lihim ang aming relasyon, ang madalas naming meet up place kapag kami ay nagkikita ay sa isang sikat na mall malapit sa Baclaran at kung minsan ay sa mismong Baclaran. Noong una ay medyo hindi sulit ang layo ng aking binabiyahe. Tapos in a few hours lamang ay kailangan rin namin ang magpaalam sa isa't isa dahil malayo pang aking uuwian. Pero nung maipagkatiwala na ni Leia ang kanyang bataan, sa tuwing darating ang once in a month naming pagkikita, yung alis ko ng hapon sa amin ang uwi ko noon, umaga na. At malinis na ang tambotso. Salamat kay Joanne dahil sa kanyang mga gawain noong kami pa ay hindi ako nahirapan na tukuyin ang tamang daan. Kulang 3 taon ang itinagal ng solido at relasyon naming masamaw sa bawat pagkikita. Yun ay dahil mula nang mapalayo ako at mag-iba ng trabaho at makilala ko si Madam na itago na lang natin sa pangalang Nita ay naging malabo na ang aming relasyon at tingin ko, yun ay dahil sa lalaking madalas niyang ikuwento sa akin na kanyang katrabaho na di umani close sa kanya at obviously ramdam niyang may gusto sa kanya dahil nagsabi ng tungkol sa panliligaw kahit alam na si Leia ay merong boyfriend. Wala kaming official breakup at na-confirm ko na lamang iyon noong pati sa FB ay kanya na akong i-block. Move on ang pobre na hindi ko alam kung ako ba'y apektado dahil sa bagong trabaho bilang boy. Dati na akong nagtrabaho bilang boy pero iba ang aking pakiramdam kay Madam Nita. Bukod sa may 3 dalaga na tulad ko ay assistant, libre ang pagkain at sa aking pagtagal kay Madam ay naawa siya sa layo ng aking inuuwian. At siguro dahil na rin sa tiwala ay ipinagpagawa niya ako ng kwarto sa loob mismo ng grocery store para na rin maging tao kapag gabi. Medyo malayo kasi sa highway at maraming beses na rin pinagtangkaan na looban. Sa pagiging stayin ko sa grocery store ni Madam Nita, malaki ang naging tipid ko dahil pati ang full support sa food, sinagot na rin ni Madam. Biyuda na si Madam at halos lahat ng kanyang anak ay may maayos ng katayuan sa buhay. Hands-on si Madam sa kanyang business, may katandaan na, pero sa tulad kong naghahanap ng alawan sa buhay, si Madam may asim pa. At sa pagtagal ko ng halos 6 na taon bilang boy, ay nalaman ko kung gaano na-miss ni Madam ang buhay may asawa. At hindi lang bastang tiwala o awa ang dahilan kung bakit binigyan niya ako ng space sa loob ng grocery store. At sa pagiging close namin ni Madam Nita, ay nagising ko na pala at napalabas ang natutulog niyang bulastog sa kalugkog. Siyempre, sino ba ang naiiwan sa grocery store maliban sa akin bago magsara? At ang 2 taon doon sa 6 bago ako umalis sa poder ni Madam Nita. Sabihin na lang natin na kahit ang bulaklak tuyot at kuluntoy na, abay dapat pinatitikim pa rin ng dilig bago tuluyang malanta at mahulog sa lupa. Kung sa pakyawan pa, bago pa lumabas kota na. Pero iba pa rin kapag hindi purong pag-ibig ang dahilan. Darating ang puntong kakatukin ka na ng iyong konsensya. Ang dahilan kung bakit nagdesisyon akong bitawan ang buhay noong boy pa ako ni Madam Nita. Sa edad ko ngayon na 34 years old, may GF pero hindi ko alam kung hanggang kailan kami. Paano ba naman ako magpapamilya kung wala akong sariling bahay at permanenteng trabaho?